Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinaka-importanting balita dito sa crypto space ngayong linggo, kung saan ang milestone ng Tron blockchain na umabot po sa mahigit 80 billion US dollars ang total supply ng USDT or Tether sa kanilang network. Kasabay nito ay nagpapakita rin ng potential na recovery si Tron or TRX, ang native token po ni Tron. Pero ang tanong, anong ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni TRX? At makakaahon na ba talaga itong si TRX mula sa kanyang pagkakalugmok? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy, pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung paano umabot sa $80 billion ang USDT supply sa Tron. Yan, mula pa noong late 2020, unti-unting lumobo ang USDT or Tether supply sa Tron network. Noon wala pa ito sa $7 billion. Pero noong 2021 na bull market, pumalo na ito sa mahigit $39 billion. At nitong November 2024, nalampasan pa ni Tron si Ethereum pagdating po sa dami ng USDT na hawak. Ngayong June 2025, ang total supply po ng Tether sa Tron ay umabot na sa mahigit $80 billion. Ibig pong sabihin, si Tron na ngayon ang may pinakamalaking bahagi ng circulating USDT sa buong crypto ecosystem. Ngayon ay bakit po lumilipat ang USDT sa Tron imbes na sa Ethereum? Isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas maraming Tether ang ginagamit sa Tron ay dahil po sa mababang transaction fees at mas mabilis na pagproseso ng mga transaction. Sa Ethereum ay mas mataas po ang gas fees at medyo congested ang network. Kaya marami pong traders at crypto apps ang lumilipat kay Tron para mas makatipid at mapabilis ang kanilang mga galaw sa market. Mabisa po itong estratehiya lalo na sa mga bansa na mabilis po ang adoption ng crypto gaya ng Pilipinas, Vietnam at iba pang mga developing countries. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang kalagayan ni Tron sa gitna ng stablecoin growth. Yan, habang lumalaki po ang supply ng USDT sa Tron, si TRX naman ay dahan-dahan na bumabangon. Sa kasalukuyan, si TRX ay nasa presyo na 0.2729 or around mga 15 pesos po yan. Tumaas po siya ng 2.2% sa nakaraang 24 oras, pero kung titignan po natin ang long-term chart, nasa 36% below pa rin siya mula sa kanyang all-time high noong December 2024 na nasa presyong 0.4313. Ibig pong sabihin, kahit may konting sigla, hindi pa ito solid na bullish breakout. Nasa tinatawag po nating consolidation phase si TRX. Ibig pong sabihin ay gumagalaw siya sa gitna ng support at resistance. Naghahanap pa ng malinaw na direksyon. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng technical indicators tungkol kay 3RX. Ngayon, ayan, silipin natin ang technical na aspeto. At nakikita natin dito ay isang daily chart time frame ni Tron. Ayan, mula po ito sa datos ni Binance. Sa kasalukuyan, si TRX ay gumagalaw po sa ilalim ng kanyang 20-day simple moving average. Pero kung titingnan natin ang mas mahahabang indicators, gaya po ng 10, 30, 50 at saka 100-day exponential moving averages, nasa ibabaw pa rin siya. Ibig sabihin ay may hidden strength pa rin ang trend ni TRX. Ang Bollinger Bands naman niya ay unti-unti nang lumiliit, kung saan ay nangangahulugan ng pagbaba ng kanyang volatility. Kapag lumiliit po ang bands, karaniwan itong sinusundan ng breakout pataas man or pababa.
Ang kanyang relative strength index naman, ayan po yung nasa ibabang bahagi ng ating chart dito, ay nasa paligid po ng value na 50. Ang ibig sabihin naman nito ay neutral ang kanyang momentum. Wala pa tayong solid na bullish or bearish na bias. Pero kung titignan po natin ang momentum at ang bull-bear power indicators, nagpapakita po ito ng mga buy signals. Ang downside lamang, ang MACD ay nasa bahagyang bearish territory pa rin. So, mixed signals po ang nakikita natin ngayon. Ngayon ay may pag-asa bang tumaas si TRX sa mga susunod na linggo? Kung magpapatuloy po ang pagtaas ng on-chain activity, posibleng makabuo si TRX ng isang bullish breakout. Lalo na kung malalampasan niya ang resistance sa presyong 0.28. Kapag nangyari ito, posibleng tumaas po siya papunta sa price range na 0.30 hanggang 0.32. Pero kung hindi po niya ma-hold yan ang support level na 0.265, posibleng bumagsak po siya papunta sa price range na 0.262 and below. Ayan, or baka mas mababa. Ang magandang balita ay sa kabila po ng pagbaba ng total value lock dito kay Tron mula po sa $7.5 billion noong January papuntang $4.3 billion ngayong June, ay tumas naman ang DEX trading volume dito sa Tron network. Noong April ay nasa $4.9 billion ito at tumaas pa sa $5.5 billion nitong May. Ibig pong sabihin ay may buhay pa rin ang ecosystem ni Tron kahit bumababa ang ilang mga indicators. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Tron. Yan, para sa atin na nagti-trade or nag-i-invest dito kay Tron, yan, lalong-lalo na sa stable coins at saka altcoins, yan, ay malaking bagay itong milestone ni Tron. At bakit? Kasi may pinapatatag nito. Yan, mas pinapatatag po nito ang posisyon ng Tron bilang isang cheap at saka scalable na platform para sa mga transactions. Kung ikaw po ay gumagamit ng USDT para mag-transfer ng pondo papuntang ibang wallet or exchange, mas practical po ang Tron network dahil po sa mababang fees. Isa pa, kung si TRX ay magpapakita ng solid breakout, pwede po itong maging oportunidad para sa mga short-term traders. Pero kung long-term holder ka naman, mahalaga pong bantayan natin ang on-chain metrics at development ni Tron para malaman natin kung tuloy-tuloy ang adoption nito. Tandaan po natin na kahit mataas ang USDT supply, kung walang real-world usage at saka ecosystem development, maaari pong mawalan din ito ng value sa long run. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang balitang ito ay isang mixed bag. Sa isang banda, impressive na umabot na sa $80 billion ang USDT supply sa Tron. Pinapatunayan nito na maraming gumagamit at nagtitiwala po sa network. Pero sa kabilang banda, dapat maging maingat pa rin tayo. Hindi porket mataas ang stablecoin supply ay siguradong tataas na rin ang presyo ni Tron. Kailangan pa rin nating tingnan ang mga developments sa ecosystem, partnerships at saka actual usage. Ang pinaka-importante po sa lahat bilang isang Pinoy crypto enthusiast ay ang patuloy na edukasyon sa pagbabasa ng on-chain data at saka technical analysis. Huwag lang po tayong padala sa hype. Mag-research, magplano, at huwag pong basta-basta pumasok sa trade ng walang sapat na kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.